Good morning to everyone. Muli po, narito po tayo para sumamba, para makinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat patuloy po na ginagamit po ng Diyos ang ating FB live streaming para po makarating ang salita ng Diyos sa lahat ng dako ng mundo. Naniniwala po tayo na ginagamit ng Diyos ito pong social media para po iparating ang salita ang kanyang mga salita sa mga gusto niyang paratingan. Salamat po, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, muli po, inihahandog namin sa iyo ang pangangaral ng iyong mga salita sa araw na ito. Ang mga sama-sama at mga sabay-sabay na pangangaral ngayong araw na ito sa iba't ibang dako ng mundo ay gamitin mo mightily upang ipaabot mo sa lahat ng tao, O Diyos, ang iyong pong mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo po ang bawat mangangaral at gamitin mo po ang bawat pangaral sa oras na ito upang magpagaling, upang magpalaya, upang magligtas at upang mag-comfort at magpalakas sa bawat makakarinig. Sa iyo po ang papuri, Ama, sa iyo po ang luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, saka tayo.
Purihin ang ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Yung ngayon pa lang po nag-connect. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa po kasi napakaraming gumagamit po ngayon ng live streaming. Sabay-sabay po. Hallelujah. So, bagamat GCQ na po tayo ngayon, pero we decided na live streaming pa rin po tayo para po maiwasan po yung dapat maiwasan. But anyway, kasi 10 lang ang allowed na magpunta sa church. So, mga ano lang yan, worship team at pastor at pamilya lang. So, kaya binabuti po natin na ipagpatuloy po natin yung ating live streaming. Mabuting balita po kasi nga po, sa tingin ko napaka-powerful itong live streaming po natin kasi po sa mga nakaraang Sunday po natin ay over 1,000 people ang nagko-connect po dito sa ating video, yung mga nanonood, yung nag-view. Pero of course, hindi natin alam kung totoong pinapanood yung ating video. But anyways,
mas marami kaysa sa bilang ng dumadalo sa church ang nakakapanood po ng ating pong gawain ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya naniniwala po tayo at nananampalataya na ginamit ng Diyos ang pagkakataon na ito upang ang salita ng Diyos ay maiparating hanggang sa dulo ng daigdig o ng mundo. Sapagkat committed po ang ating Diyos na maipalaganap ang kanyang buhay at banal na mga salita. Amen. Sapagkat yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus in Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached into the world as a witness to all nations, and then the end shall come. Hallelujah. So, dahil po rito sa pangyayari pong ito, na lockdown po tayo for 75 days. So, ilang Sundays na po yan, 12 Sundays na ipapangaral ng salita ng Diyos through live streaming. At naniniwala po ako na ito na ipapangaral sa buong mundo at nagwi-witness sa lahat ng tao. O kung hindi man sa lahat, ay sa mas maraming tao po ang napag-witnessan ng salita ng Diyos. So ngayon po, pag-uusapan po natin ang patungkol sa pag-ibig o love. Yan po yung mababasa po natin sa 1 Corinthians 13 verse 13. Ang sabi po ni Paul, three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Kaya po yan ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Love is the greatest. Tayo po yung muling manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang kapangyarihan ng Holy Spirit upang samahan kami at sumama sa pangangaral ng iyong pong mga salita sa iba't ibang dako ng mundo, dakilang Diyos. Ang mga mangangaral po ngayon ay pahiran mo ng iyong kapangyarihan upang bawat salita na lumabas sa kanilang mga bibig ay merong angkop na kapangyarihan. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na the preaching of the gospel is the very power of God unto salvation, first to the Jews, then to the Gentiles. Naniniwala po kami, Ama, that even the Jewish people, you are reaching through this FB live streaming. Sa iyo pong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, love is the greatest. Naniniwala po tayo sapagkat sinabi ni Paul in 1 Corinthians 13 verse 8 that love never fails. Maraming mga tao na nagawa na lahat ng bagay, pero tiyak ko, isa na lang ang hindi nagagawa. Ang umibig o ibigin ang tao, ang kanyang kapwa. Merong apat na uri ng pag-ibig. At yan, ang una ay agape, which is the love of God. Pangalawa is storge, which is parental love, which is protection. Pangatlo is phileo, which is brotherly love or friendship love. Pang-apat, eros, which is romantic love. So, which is romantic love. Yung tatlo po, yung storge, phileo, eros, pagka hindi po natin ito magagawa ng tama kung wala ang unang pag-ibig, which is the love of God. There's no point of loving if we don't have the love of God. We cannot really define love unless we understand the one who created us. Totoo po yun. Hindi natin maiintindihan ng totoong pag-ibig maliban na makilala natin ang Diyos na lumikha sa atin. Itong si Apostle Paul, nag-focus siya sa kanyang letter sa chapter 12 ng 1 Corinthians patungkol sa church. At ipinakita niya doon na ang church ay katulad sa isang katawan ng tao na maraming members. At in-emphasize niya na bagamat maraming miyembro ang katawan ng tao, subalit isang katawan lang ito. Ganon din sa church. Bagamat maraming member, pero isa lang. Sa chapter 13, nag-focus si Paul patungkol sa pag-ibig, kung ano yung pag-ibig at kung ano yung hindi
na pag-ibig. At pagkatapos sa chapter 14, nag-focus si Paul patungkol sa gifts of the Holy Spirit. So, kung babalikan natin si Pablo sa kanyang kaisipan, Paul is thinking a church of many members without love is magulo. Kaya sinabi niya that the greatest is love. Ang dapat na pinakamataas na aim natin or goal in 1 Corinthians 14 verse 1 is love. Kasi pag ang church na maraming member, kung walang pag-iibigan, magulo ito. Lalo na kung matatalino ang mga miyembro natin. Magulo. Kung nag-ooperate pa sila sa iba't ibang gifts of the Holy Spirit or at mga talentado sila or maraming talent, magulo kung walang pag-ibig. Kaya ang sabi ni Paul, love is the greatest. At ngayong umaga na ito sa ating pakikinig, nawa yan ang ating pangarapin sa buhay natin. I-desire natin yung pag-ibig sapagkat yun ang pinakadakila. Naniniwala po ako, I believe that love is what needed most in these times where people are confused. Mag-observe po tayo sa paligid po natin. Sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo, lito ang tao, magulo. Nakakalungkot. Tao sa kapwa-tao naglalaban. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na mga tao para maglabanan tayo. Nilikha tayo para magmahalan, magtulungan. So even our God showed His great love for us by sending His one and only Son when the world is in total darkness. Ano po ninyo yung Old Testament tsaka yung New Testament is total darkness during that time. Meaning to say, wala pong pangungusap ang Diyos at wala pong nangangaral ng salita ng Diyos during that time. 400 years. At doon po ipinanganak ang ating Panginoong Jesus na kung saan ang tao ay lito, ang tao ay magulo. Doon po ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Doon po ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sabi sa John 3:16, "For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life." So, sundan natin, tingnan po natin kung bakit sinabi ni Paul, love is the greatest. Una, love covers the multitude of sins. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, "But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." I am praying na itong talatang ito magsalita po sa atin na mismong ang Diyos ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan nung tayong lahat ay mga makasalanan pa. Pero ngayon, kung titingnan po natin sa kapaligiran po natin, pag kami nagkakasala, grabe ang judgment. Grabe ang condemnation. In 1 Peter 4:8, most important of all, ang sabi ni Peter, ang pinakamahalaga sa lahat. Ano yun? Continue to show deep love for each others. For love covers a multitude of sins. Nagiging problema din nila ito nung panahon nila Peter. Si Peter, ang ina-addressan ng kanyang sulat ay ang mga elders na mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo. Ang sabi ni Peter, ang pinaka-importante sa lahat, nagpapatuloy tayo sa malalim na pagmamahalan sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng kasalanan. Yan ang kailangan ng mundo ngayon. Yan ang kailangan ng lahat ng tao ngayon. Sinasabi ni Peter sa atin at sa kanila, love is the most important of all. For us to love each others. Hallelujah. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Pag-ibig.
Kasi nga, pag-ibig ang nagko-cover sa maraming kasalanan at mga pagkakamali sa isa't isa. Sinabi yan ni Paul in 1 Corinthians 13, kung babalikan po ninyo yan, at pag-aralan po ninyo, pagkatapos nitong pangangaral ng salita ng Diyos, love keeps no records of wrong. Ang nagmamahal daw po, walang itinatagong record ng pagkakamali ng kapwa o kasalanan ng kapwa. Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nakita ng Diyos ang mga kasalanan natin sa Kanya. Ang nakita ng Diyos, mahal niya tayong lahat. Love covers the multitude of sins. Kung bakit pag-ibig ang greatest of all. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus, yung 10 kautusan, ay ginawa niya itong dalawa. At ang pinaka-common sa dalawang ito ay love. Sabi doon, you must love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. Pangalawa is love your neighbor as yourself. So ito yung uri ng relasyon sa Diyos ng may pag-ibig at relasyon sa kapwa ng may pag-ibig. Naniniwala ako kung bakit walang nakaganap sa 10 Commandments because there is no love among them. Pinipilit nilang sundin ang 10 Commandments pero walang nakasunod. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus. In the absence of love, you cannot fulfill the 10 Commandments. That's why Jesus summarizes it in just 2 with love. Nagsisimula sa pag-ibig. Love your neighbor. Love God. Hallelujah. Kaya nga, kung ito ang meron ang lahat ng tao, ang love, meron kayang gulo? Meron kayang magugutom? Meron kayang masasaktan? Meron kayang kriminalidad? Yan ang hamon sa atin ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga churches, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Kung ang pag-ibig ang pumupuno sa ating lahat, meron kayang gulo sa loob ng bahay? Meron kayang magugutom? Meron bang mananakit? Love is the greatest. Nakakapagtaka sa ating bansa lang. Ang relihiyon, napakarami. Sa ating kasi ngayon, yung bagong patakaran ng sect, yung pangalan ng church mo, considered na religion. Tinignan ko po sa PSA, is more or less over 100. Kasi marami doon nung wala pang naka-rehistro. Plus or minus 100 major denominations. At alam po ninyo, ang bumubuo rito sa more than plus or minus 100 major denominations, ito po yung mga percentage na mga churches or religion. 80.9% are Roman Catholic. 5% are Muslim. 2.8% are evangelical churches. Yung Iglesia ni Cristo, 2.3%. Of all the population ng Pilipinas po yan. Yung Aglipayan, 2%. Yung other Christian, dun po tayo nakalagay sa other Christian, 4.5%. Yung iba, na walang identity, 1.8%. Yung unspecified, walang sinasamahan, 0.6%. Yung none at all, 0.1%. So, yun ang bumubuo po.
Kaya nga sinasabi po na ang bansa natin is a Christian nation. Pero nakakalungkot, magulo in the absence of love. Kasi walang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal nga po covers the multitude of sins. Ngayon po, kung titingnan po natin, nakakalungkot, nakakaiyak. Puro batuhan ng mali. Puro batuhan ng mga kasalanan. Naghahanap kung sino ang may sala, kung sino may mali in the absence of love. Because love covers the multitude of sins. Apostle Paul is trying to say love is the greatest because even though we have all kinds of religion or churches, bright people, mga matatalinong tao, at lahat ng klase ng graduates ng profession meron tayo, still, it will not do good among the people or to the nations. Why? Due to absence or the lack of love. Because love does no wrong to others. So love fulfills the requirements of God's law. Yan ang sinabi ni Paul sa Romans 13 verse 10. Kaya sa mga nakikinig po at mga nanonood, yan ang ipanalangin po natin sa ating bansa. Ang pag-ibig at pagmamahalan. And even to yourself. Kung tatanungin mo ba yung sarili mo ngayon, punong-puno ka ng pag-ibig. Kasi malalaman mo yon pag hindi mo nakikita na ang mali ng iyong kapwa. Hindi mo napapansin ang kanilang mga malit kasalanan. Kasi nangingibabaw yung pag-ibig. Hallelujah. Pangalawa, love is an authentic proof that we really know and love God. Nakakalungkot nga po kasi lahat tayo may relihiyon sa Pilipinas. May kanya-kanyang simbahan na dinadaluhan. Bawat isa nagsasabing kilala ang Diyos. Pero may kaaway. Sabi po ni John the Beloved, but anyone who does not love does not know God. For God is love. Itong si Apostle John, itong si John the Beloved, ang disciple ng Panginoong Jesus na napakaraming isinulat patungkol sa pag-ibig, pagmamahal between God and man. Kung atin pong babalikan si John the Beloved, ang tawag sa kanya is, kapatid niya po si James. Ang tawag sa kanila is Sons of Thunder. Kasi nga, mainitin ang ulo po nila, maiksi ang kanilang pasensya. Yan po silang dalawa. Oh, sorry. Yeah. Sorry po. So, ang pag-ibig o ang pagmamahal, ayan po ang pinaka-totoong pruweba na kilala mo ang Diyos. At mahal mo ang Diyos. Simple lang ang sabi ni Apostle Beloved John. 1 John 4:20. If someone says, I love God but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Napaka-practical ng aplikasyon ni John the Beloved. Lahat ng tao nagsasabing mahal nila ang Diyos. Pero ang daming kagalit. Ang daming pinapagalitan. Ang daming tao na hindi nila gusto. Sabi ni John, sinungaling ka. Mga minamahal kong mga kapatid na ngayon ay nanunood. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos at meron kang kagalit, sinungaling ka. Yan ang sabi ni John the Beloved. Kasi ang sabi niya,
Kung ang kapwa-tao mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, paano mo kayang mahalin ng Diyos na hindi mo naman nakikita at hindi mo naman nakita at all? Kung yung asawa mo, katabi mo sa kama. Gabi-gabi, magkatabi kayo. Pero palagi kayo nag-aaway, sinungaling ka. Yan ang sasabihin sa iyo ni John the Beloved. Panalangin po natin ang ating sarili. Yan lang ang pagkakakilanlan sa atin. Yan ang magpapatunay po na totoong kilala mo ang Diyos at mahal mo ang Diyos pag mahal mo ang iyong kapwa. Yan ang kailangan ng mundo natin ngayon. At sa tingin ko, yan ang kailangang focus ng isa sa focus ng ating pananalangin para sa ating bansa. Ang gulo. Punong-puno ng mga matatalinong tao ang ating bansa. At maging ang ibang bansa, punong-puno po, sobrang tatalinong mga tao. But in the absence of love, or the lack of love, brings confusion and troubles after troubles. In 1 John 4:21, and He has given us this command. Utos po, binigay daw po tayo ng kautusan. Those who love God must also love their fellow believers. The only way for the world to believe in the God we preach. Itong napakalaking hamon sa atin bilang church, bilang nagsasabing tagasunod ni Kristo, bilang nagsasabing mga born again. Napakalaking hamon. Maniniwala lang ang mga tao sa atin pagka nagawa po natin yung sinabi ni Jesus in John 13 verse 35, your love for another will prove to the world that you are my disciples. Yan ang hinahanap ng tao. At yan lang ang magpapatotoo sa kanila. At yan ang pruweba lang na totoo na nga po tayo na mananampalataya or born again pag nagmamahalan tayo. Hallelujah. Napakalaking hamon po sa atin bilang church ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, perfect love expels all fear. In 1 John 4:18, ulit, sabi ni John the Beloved, such love has no fear. Alam mo po din yun, dyan mo malalaman din. Kung ikaw ay puno ng pag-ibig, malalaman mo yan sa sarili mo. Kung wala ka ng kinakatakutan. Kung nawala ang takot sa iyo. Kasi sabi nga, because perfect love expels all fear. Nag-aalis ng lahat ng takot. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced this perfect love. So pagka punong-puno ka ng takot, nagpapakita lang ito na hindi mo pa totoong naranasan ng pag-ibig ng Diyos. Ang takot ay kabaligtaran ng pananampalataya. Kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng pananampalataya sa Diyos kung puno ka ng takot. At ang takot ay nakapagpaparalyze. It makes a person paralyzed. Ang fear ay may kaparusahan, yun ang sabi ni John the Beloved. Kasi ang mga tao na may takot, ibig sabihin, hindi pa sila nakakakilala sa Panginoong Jesus. Sapagkat yung takot doon ay associated sa kamatayan sa impyerno, doon sa eternal death. Pero ang fear of God ay beginning of wisdom. Subalit ang pagkatakot sa Diyos, yan ang simula ng karunungan. Hindi po sa eskwelahan ng karunungan, kundi yung magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Pero pa kung mga nilagay po diyan, yung fear, acronym ng fear. Although maraming acronym yan kasi
Tayo lang naman ang naglalagay dyan. But ito po yung inilagay ko, yung acronym ng fear. Ang ibig sabihin, false evidence appearing real. Yung hindi naman totoo, pero nagiging totoo. Yun yung takot. Ano naman yung faith? Forwarding all issues to heaven. So, ang tao na may totoong pananampalataya, ibinabato sa langit ang lahat ng issue sa buhay sa buhay. Hallelujah. Ano naman ang love? Yung love, listen, observe, value, embrace. Kaya nga pagka may pag-ibig ka, willing to listen. Willing just to observe. Hindi magsalita. And you value others. And you embrace people. Love. Hallelujah. Kinokopya niyo po ba? Yan. Pangapat, our love to one another is a proof that we have life. Pag sinabing life in the Bible, meaning eternal life. Pag sinabing death in the Bible, meaning eternal death, which is infierno. So pagka meron kang life, meaning to say, meron kang eternal life, which is life in heaven. Sabi ni John, if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. Kaya kung babalikan po natin, pagka if you hate others, meron kang kagalit, at meron kang kinamumuhian, you are still dead. Kasi sa talatang ito, ipinapakita sa atin na yung may eternal life lang ang able to love. Yung nakatanggap lang ng buhay ng Diyos, yung mayroong buhay na walang hanggan, yun lang ang may kakayanang magmahal. Kasi nga, sabi ni John, pagka wala kang pag-ibig, patay ka pa. Meaning to say, hindi ka pa naboborn again. Hindi mo pa kilala si Jesus bilang Lord and Savior of your life. At dito rin ay ipinapakita na ang di umiibig sa kapatid ay patay pa. Napakaliwanag po nitong talata pong ito. It speaks of life and it speaks of death. Eternal life, eternal death. So yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, yun ang pruweba, meron kang eternal life. Totoong born again ka. Totoong mahal mo ang Diyos. Totoong kilala mo ang Diyos. Your love to one another. Di po ba yan ang kailangan ng bansa natin ganyan? Di ba dapat ito yung panahon na nagmamahalan ng sambayan ng Pilipino? Pilipino to Pilipino. Nagtutulungan. Pag-ibig ang kailangan natin. Ang Diyos ang kailangan natin. Kasi siya ang pag-ibig. Sabi ko kanina, hindi mo maintindihan ang pag-ibig, malibang naintindihan mo ang Diyos. You cannot define love unless you understand the one who created you. Sa pagtatapos po natin, sa lahat, love lang ang di kayang gawin ni Satan at mga demons. Yan ang meron sila eh. Hate campaign. Yan ang meron si Satan at ang kanyang mga demons. Anger, hatred, rebellion, yan ang meron sila. Confusion, yan ang dala-dala po nila. Pero love ang hindi niya kayang gawin. Kaya ng devil ang magpagaling. Kaya niya magpayaman ng tao.
Actually, mas mabilis kang magpayaman. At ang magpasaya. Pero lahat ay temporary lang. Kaya nga, love is the most powerful weapon against Satan. Yan lang ang hindi na kaya. Yan lang ang isa na hindi kaya ni Satan. Yung magmahal. Yung mahalin ang mga makasalanan. Yung mahalin ang mga mahihina. Yung mga mahalin ang mga di karapat dapat mahalin. Yan ang hindi niya kaya. At yan ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. At yan ang meron ang sinumang nasa Diyos. At yan ang meron ang sinumang nagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, love is the greatest. Kasi love is the most powerful weapon against Satan. Itong pinakamabisang sandata. Nagawa na po ng lahat ng tao, ng gobyerno, ang alam nila. But, love ang hindi pa nagagawa. Itong pinakamabisang sandata, pinakamakapangyarihang sandata, laban sa lahat ng gawa ng dyablo. Ang magmahal, ang umibig sa kapwa. To love the unlovable. To love the unworthy people. To love the sinner. To love those who hurt you. Yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Yan ang kailangan ng mundo. Yan ang kailangan ng ating bansa. Kaya nga, tayong mga totoong nakakakilala sa Diyos, love lang tayo. Sabihin mo yan sa iyong mga kasama sa loob ng bahay. Sabihin mo yan. Mga sa asawa, sa mga anak, sa mga biyanan, sa mga balugang, sa mga apo. Love lang tayo. Tuloy tayo. Magmahalan hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Amen? Maliwanag po ba yun? So tayo po manalangin. Tayo po ay dumako sa pananalangin at tayo po ay taimtim na lumapit sa Diyos. Pag-ibig po ang pinakatakila sa lahat. Our greatest aim should be love. The highest goal a man can aim is love. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ama, sa pangalan ni Jesus, and by the power of your Holy Spirit, touch everyone. Touch each one of us and fill us with your love. Hinihiling ko't ipinapanalangin ng Ama na maging experience sa amin ang pagmamahalan. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi maging karanasan po sa amin lahat ito at maisagawa po namin sa aming kapwa, especially sa lahat ng mga kasama namin sa aming bahay. Sapagkat totoo po na maniniwala lang ang mga tao na aming napapangaralan ng iyong mga salita kung makikita nila sa amin ang pagmamahalan. Love one another. We're praying right now together with all the saints na ito pong mangyari sa bawat bansa, sa bawat gobyerno, sa bawat namumuno sa aming bansa, to love one another. Let them do their job, their work with love. Para hindi sila mapagod, para hindi sila nagagalit. Punuin mo ng pag-ibig ng bawat isa. Ang mga presidente, ang mga reyna, ang mga hari, ang mga prime minister, ang mga governor, ang mga mayors, ang mga barangay captains, pagharian mo ng iyong pag-ibig sila, Ama.
sapagkat yan lang ang magpapa-unite sa aming lahat. At dyan lang gaganda ang aming community. Naniniwala po kami, Ama, na kung yan ang pupuno sa lahat ng tao, mawawala ang gulo, mawawala ang kagutuman. Kaya po, naparito ka, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, para ibigay sa amin ang pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap po namin ang may pananampalataya po, ang pag-ibig na yan, at mula sa araw na ito, ipapadama namin sa aming kapwa ang pagmamahal na tinanggap namin mula sa iyo, O Diyos. Sa iyo pong papuri, pasasalamat, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Dadako po tayo sa ating communion. Pakiready po yung inyong mga tinapay, grapes juice. Hallelujah. Naka-ready na po ba kayo? Kahit po yung mga manonood po sa mga replay, ay pwede po kayo mag-communion. Alam po ninyo, ang isa sa pinakadakilang ginawa ng Diyos dito po sa lockdown na ito, ipinalik ng Diyos ang communion sa bahay. Which is originally, is family setting naman ang communion. House setting ang communion. Babalikan po natin, ang reference po kasi nitong communion ay sa Exodus chapter 12. Kung papaano bawat pamilya ng mga Hudyo ay nagpapatay ng isang tao na edad na tupa, at yung dugo ay pinapahid doon sa may pintuan nila, at doon yun yung tinatawag na Passover, kasi lahat ng may dugo sa pintuan ay nilalagpasan ng angel of death. Kaya po walang namatay na mga Hudyo during that time. Okay? At yung tupa po na kanilang pinapatay, yun po yung kanilang pagkain sa loob ng bahay, which is yung reference ng communion na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung lamb, the 1-year-old, yun po yung typified ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga tawag sa kanya sa John 1:29 is the Lamb of God who takes away the sins of the world. The Lamb of God. So, ibinalik ng Diyos itong communion sa loob ng bahay ulit. Ang intention ng Diyos ay magpalaya. Kasi nga, during that night, after that night, Passover, nakalaya, lumabas na sa Egypt ang mga Hudyo. Sabi po doon, lahat daw po nung naglalakbay ay walang mahina, walang may arthritis, walang may sakit at karamdaman, at walang mahirap kasi po nagkaroon sila ng plunder. Yung mga kayamanan ng mga taga-Egypt ay ibinigay sa kanila. Ayun ay gawa po ng Diyos sa kanila. At yun po yung bunga ng communion. Ang bunga ng communion o resulta ng communion, kung tayo mananampalataya po, base rin sa Exodus chapter 12, kung mahirap ka, ay makakalaya ka sa kahirapan. Kung may sakit at karamdaman, kahit ngayon mismo, sa pagtitake natin ng communion, ay pwede mong maranasan ang miracle of healings. Amen. Miracle of deliverance from your poverty. Miracle of deliverance from all troubles and problems that you have. Salamat sapagkat ibinalik nga muli sa bahay itong Holy Communion. Hallelujah. Amen. So, ang ating pong reference, 1 Corinthians 11. So, doon ipinapakita po ng ating Panginoong Jesus that in the breaking of bread, Jesus is telling His disciples, you are part of me and I am a part of you. And sabi po kasi ng John 15 verse 5, yes, I am the vine, you are the branches. Ang Panginoong Jesus po nagsasalita, those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. At sabi po sa John 6:35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty.
John 6:48 and 51, yes, I am the bread of life. I am the living bread that came down from heaven. And one who eats this bread will live forever. And this bread which I will offer so the world may live is my flesh. Kaya po, I'm praying and declaring deliverance from poverty, from all lacks, in Jesus' name, because Jesus Himself is the bread of life. Amen. So, kuhanin po natin ang ating mga tinapay. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapino sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. So let us all receive the complete healing and health to our physical bodies. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay po natin kainin na may pasalamat. Habang kinakain po ninyo yung tinapay, tanggapin nyo ng may pananampalataya na magaling ka na sa lahat ng sakit at karamdaman mo. At tinanggap mo na ang complete health. Restoration to your health. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing iinom kayo sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So let us all receive the complete forgiveness and cleansing from all sins through the blood of Jesus. Tanggapin natin ang lahat ng katagumpayan, kasaganaan at kalusugan sa ating buhay sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating inumin ng may pasalamat. Purihin ang Diyos. Dito po muli, nagtatapos ang gawain ngayong araw na ito. So ating lahat ang pagpapala ng ating Diyos Ama, ng ating Diyos na Panginoong Jesus na tagapagligtas, at ang pagsama at kapangyarihan ng Holy Spirit. Itaas po natin ang ating mga kamay. Bilang lingkod ng Diyos, I bless you with the perfect blessing of Shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great health, great provision of God, and great favor of God now and forever. In Jesus' name. And I'm praying right now for the blood of Jesus to keep us all safe from COVID-19 and all kinds of sicknesses and diseases, now and forever. Amen. Salamat. God bless us all. Amen.